Kasama na sa araw-araw na routine ko ay hatid ng aking reyna papasok sa kanyang trabaho. Dito ko sinisimulan lagi ang araw ko bago ko naman simulang gawin ang mga task na kailangan kong matapos sa araw-araw. Kapag delivery rider ka kasama na sa responsibilidad natin ay ang alagaan ang ginagamit mong motor. Lilinisan, imi-maintenance. Sa mga oras na to ay nilinis ko ang CVT niya o yung tinatawag na panggilid. At matapos ko siyang linisan ng panggilid ay naliguan naman natin siya para naman fresh at ready na uli pan-deliver. At syempre, kailangan tayo maayos din at naligo, di ba? Para naman presentable tayo. Hindi mawawala ang malupit nating sapatos. Kapit na kapit kahit saan. Bye-bye! At ngayon naman ay pupunta na tayo sa Nuvali area kung saan tayo ay naghihintay na tumanggap ng mga booking. Ito na ang ating huling sandali, di na tayo magkakamali. Ulitin natin, ito na ang huli. Dulo pala ang langit, huling sayang. At pag may pumasok na nga na booking sa mga apps namin ay pupuntahan na namin yan doon sa restaurant. Kukunin namin yung pagkain at ihahatid namin sa customer. Bali pa ulit-ulit lang siya na ganun. At susundan mo lang lagi yung cycle. Sir, magandang araw po. Ay sir, sir. Yung gloves na gamit ko dyan, parang pantanim pa sa hardin yan eh. Kailangan daw kasi full gloves. Policy ng malawak na lugar na hinahatiran ko. Itong lugar nga pala na to, ang pinaka-favorite hatiran ng mga rider dito sa amin. Sunod ko na mga hatiran ay sa SRB 1. Chip, sa Nara po, chip. Okay, abo, Nara. Pangatlo lang naman daw. Mami, ito po. Dalawang paper bag mo. Nakatip naman tayo ng 12 pesos. Papala ng parking dito, no? At tatapos na nga uli natin yung deliver natin, kaya babalik na tayo sa restaurant. Ingat, brother. Papaiwan na lang daw po ng customer. Unit 14 po. Tapos balik uli sa motor, drive uli at maghihintay kung saan tayo pupunta restaurant. Ganun lang ang cycle hanggang sa mapagod at magutom tapos tuloy ulit. At ang nagpapatanggal ng boring natin sa trabaho ay yung mga maligalig natin na tropa. Ako dire-diretso na eh. Pinatuloy tapos pinahinto niya. Awat mo pa ba yung Pinasukan uli ako ng merchant na sadyang matagal din. Pag delivery rider ka at napadpad ka dito sa landmark, ito nga ang ating parkingan dito. Dito natin lalagay yung motor natin para tayo ay maka-pick up saan mang merchant o opisina o building tayo pupunta. Sobrang daming masasayang memories dito. Simula pa man nung pandemic at nung namayagpag yung gantong klase ng trabaho. Kaya tagtag sa motor. Pero alam nyo, weather lang din dito sa trabaho na to. May mga pagkakataon na talo ka, may pagkakataon din naman na panalo ka. Pero isa sigurado na hindi ka masisiro dito sa trabaho na to. Lalo maglalaan ka ng oras, sipag, pawis at dugo mo. Siguradong kikita ka. Lagi namin binabantayan dito yung oras namin kasi may mga peak hours na sinasamantala namin yung pagkakataon. At may mga times na nade-delay, naapektuhan yung mga bagay na yun. Kaya pag hihintay kami sa merchant, pag naghihintay kami sa customer, papansin ko na madalas minamaliit yung trabaho na to eh. Kasi napaniwalaan na ng mundo na kailangan may label at pera ka bago ka respetuhin. Okay, sige ba?
Halos 4 na taon na rin akong laman ng lansangan. At galing sa pagiging isang office worker at sa pagiging isang salesman, mas kakaiba tong experience na to eh. Kasi mas dito ko naramdaman na mas malaya ako. Pero naniniwala ako na hindi naman pangabang buhay yung ganitong hanap buhay. Pero nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng pribilehiyo na maranasan yung ganito. At hindi ko mararanasan ng lahat ng yan, kundi dahil sa motor na to na siyang lagi kong kasama. So, alam naman natin na gamit lang yan. Pero para sa akin, may identity na rin yan. Kasi nakatulong na sa'yo eh. Nakasama mo na lagi-lagi. Nakasama mo na sa iba't ibang mga experiences na pwedeng maranasan ng tao. Dito ako lagi nagpapagas at dito naman ako lagi nagta-top up sa may Shell Select. Kung familiar kayo sa mga e-wallet, yung nilalagay yung pera online, ganun yung ginagawa namin para magkaroon kami ng chance na pasukan ng mga cash on delivery na booking. Yung namamayagpag pa yung biyahe at araw-araw mataas ang demand, halos hindi mo mapapansin yung oras kasi halos wala ng blanco. Lagi kami ginagawa, lagi kami dinideliver. At kung akong tatanungin, lagi kong babaunin yung masasayang alaala namin dito sa Nubali. Sama yung mga tropa ko na Grab. Masasabi ko na naging kumpleto rin yung masasayang karanasan ko dito dahil sa motor ko na to na araw-araw ko nakasama. Alam nyo na, imagine ko nga sa kanya, makakasama ko pa rin yan hanggang pagtanda ko eh. Yung parang magiging vintage na siya tapos naka-display na lang. Alam mo yun? Sarap isipin kung ganun eh, no? Pag dito naman kami nakakakuha ng mga customer dito sa may Nubali, hindi mo mararamdaman na nagdi-deliver ka. Kasi kung mapapansin mo, napakaluwag at ang daming puno. Para ka lang nagra-ride. Para mo lang ini-enjoy yung pagmumotor. At the same time, kumikita ka. At pagbalik ko nga nan, ayan pumasok sa akin na booking ay SNR. Ang galing, no? Kasi kung saan-saan kami dinadala ng trabaho na to. Baga, nasa sa atin na yon kung ano yung magiging attitude natin. Ano man yung ibabato sa atin ng kapalaran. At kung paano natin i-handle in a positive way. May mga times na laging maganda nangyayari. Laging pabor sa atin. Kaya naman dapat ready rin tayo kapag sinampal tayo o inabot tayo ng kamalasan. Kasi parte ng buhay yun eh. Kasi kung laging masaya at masarap, anong kahulugan ng mga paghihirap? At after nga na maghapon na pagdi-deliver ko sa Nubali, ay pinalad ako na makakuha ng customer pauwi sa kapayapaan. Dito rin to sa Kanlubang, Kalamba. At gaya nga nasabi ko kanina, nahawak ko ang oras ko. Katapos ko maghatid nan, ay umuwi muna ako sa amin para kumain at maghanda ng hapunan. At pagkatapos ko namang maghapunan ay nakakuha naman ako ng booking sa McDo Mayapa. Sakop rin din sa area na to. Kailan ko yun? Ma'am, dito po ako sa tapat ng 6115. Tama po ba? Ako po. Apo. 40 po. Ay, thank you ma'am. Thank you so much po. Sana lang. Thank you po. Double Derby. Oh. Tingnan 10 minuto sa ganap na 8:44. Let's go sa Double B. Pagkabigay ko nga ng order ng customer ay pinasukan ako ng order dito sa Double B. Na siyang magiging huling booking ko na sa araw na to. Oh, this is it, Toy. Let's do it. Emotional ako. May miss ko si Butoy. Nako. Uy, buti na lang. Isilungan dito. Swerte. Ito natin tawagan ngayon ng customer. Ay, yeah ba? Okay. Sakto na po siya. Wait lang siya. At ang mga susunod na mangyayari nga, ang highlight ng araw na to. Ire-ready? Oo, ire-ready ko na siya. Hindi naman nawala yung pagiging Grab rider ko eh. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin. Yun nga lang, hindi na itong motor na to ang makakasama ko. At lahat ka ng mga ginawa ko kanina ay kasama ko lagi ito si Butoy doon. Kaya naman naisip ko, magkaroon kami ng huling pagkakataon na gawin yung araw-araw namin ginagawa. At ibablog ko siya para kahit paano, may remembrance pa rin siya sa akin. Mahabang istorya eh, bakit kailangan ko siyang pakawalan. Pero to cut the story short, ang keyword natin para doon ay hospital bill. Basta yun na yun. 185,000. Salis mo tayo dito. Service kami mamaya po. Uwi. Kaya si Bogs. Sige, lagay mo na dyan. Parang kanina lang, ang saya-saya, no? Kasi ginagawa ko yung mga masasayang bagay sa trabaho. Kaya yung mga ordinaryong bagay na ginagawa ko. Tapos ngayon naman, ay biglang ibibenta ko na siya. Sobrang hesitant talaga ako na pakawalan tong motor na to noon. Kasi
gusto kong mangyari, mayroon kaming family service. Nung una, lagi ko sinasabi na hindi ko siya papakawalan, hindi ko siya ibebenta, pero ang hirap pala talaga magsalita ng tapos, lalo na hindi mo alam yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Malapit lang dito sa amin yung nakakuha kay Butoy at siya na yung magiging pansamantala na may-ari dahil ibebenta rin daw niya ito sa ibang tao soon. Gaya ng mga nagbebentahan, alam naman natin, syempre, chinecheck muna yung mga pyesa, yung history, at kung anong mga nangyari sa motor bago kunin at bago magbayaran. Nagkwentuhan na rin ng konti kasi magtropa naman kami nitong nakakuha. Stock pa rin yan. Pagkukulang ko nga lang nan ay hindi namin napanotaryo agad. Kasi kapag hindi mo pa napanotaryo yan, kayo pa rin nakapangalan, kung ano man mangyari, kahit ibang may gamit, ikaw ang sasalo o ikaw pa rin ang may violation kasi sa'yo nakapangalan. Kaya napakahalaga na pag magbibenta tayo ay ipapanotaryo natin para meron tayong legal na katibayan. Sa case daw kasi nitong tropa ko, nagbabuy and sell siya, wala naman siyang planong i-transfer sa pangalan niya. Kaya gusto niya na hindi ipanotaryo yung deed of sale. Ang mangyayari nga lang sa part ko, kailangan ko pang kontakin yung second buyer para ipanotaryo namin yung deed of sale para mailipat na sa kanya yung rights at yung responsibilidad. Sige, papi. Okay. Alright. Ngayon, nalaw na ako, trek na rin, no? May lumakaw yung lumaganda naman dahil. Doon. Sasig. Doon. Pwede pa nga isang bata pa. Walang tabasta. Ay, ito wala? Wala akong magpaalam. Isa nga lang sa major na hindi ko na polish maigi dito sa motor na to ay yung transmission. Pero all goods, tumatakbo siya. Yung block bago, yung mags bago rin. Sige, papi, tayo ka sa kama. Tiyan mo na ang bahala kay Butoy. Butoy? Lulong talaga ako. Naalala ko nung araw na nabili ko siya at kung gaano ako kasaya. At ganoon naman akong kalungkot nung bibitawan ko na siya. Sobrang salamat, Butoy. Nalulungkot ako eh. Pero wala, ganun talaga. Salamat. Sige, ingat. Salamat. Sige. Salamat. Ito nga na mga material na bagay ay karapat dapat naman talaga na gamitin at hanggang sa masira, hanggang sa mapakinabangan mo siya. Pero minsan may mga bagay na lalagpas pa sa ganun eh. Minsan mga material na bagay lang yan pero nag-iwan naman yan ng masayang alaala sa'yo. At maraming mga bagay na hindi mo magagawa kung wala siya. At dito na nga natapos ang pagsasama namin ni Butoy. Sa loob ng ilang taon din nag-ride namin at mapupunta na siya sa panibagong rider at amo na sigurado naman ako naiingatan siya. Kaya naman nag-vlog kami sa huling pagkakataon dahil naging parte rin siya ng buhay ko. Alam ko material na bagay yan pero nakasama ko rin siya at balang araw kapag lalanin ko yung mga masasayang alaala, maalala ko rin siya.